Kita nyo guys, grabe yung snow ngayon, no? Yan, no? Snow town. Tapos, ano pa, hindi pa. May pagka-windy. Ni-duties muna tayo. Mag-pick up ng mga bata. Tapos, pagdating nila, hugasan ko sila ng kamay, pagbihis. And then, pakainin ko na sila. Kasi may pagkain naman. Ready naman na yung pagkain. Tapos, pagdating ng mami nila, magre-rest muna ako. Balik ako mamayang gabi. Pasok na sila guys sa school. Yan, malinis yung daanan. May nag-shovel. Nag-wait na lang sila ng bus. Punta ng school. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! For today's video, meron na akong i-share sa inyo na isa na namang caregiver na nagnakaw umano sa dating artista na kanyang inaalagaan. Okay, alam nyo ba guys kung magkano yung ninakaw ng isang caregiver? Itong caregiver na to ay nagtatrabaho po sa dating artista na si TV host Robert Alejandro. Okay, siya po yung employer ng isang caregiver na ninakawan ng 3 milyon pesos. Sinamantala ng isang caregiver na yung kanyang pasyente ay talagang mahina yung pangangatawan, na laging labas-masok sa hospital, gusto niya magpahinga na lang, gusto niya matuloy, yung gano'n. So, wala na siyang time para mag-check sa phone niya, okay, i-check na yung mga, yung account niya, kasi nga tiwala siya dun sa caregiver. And then, ang nangyari guys, ay bigla na lang nakita ni Sir Robert yung phone niya na may notification na may withdrawal daw. Meron palang notification yung phone niya na may winili siya sa Amazon, which is hindi naman siya nag-shopping online. So ngayon, ginawa na Sir Robert ay chinek kung bakit may ganun. Ito palang caregiver ay sinamantala naman, nagtatransfer ng pera at bumibili online gamit yung account ni Sir Robert. Biruin nyo, isang caregiver na employer niya ay dating artista. Siguro guys, malaki yung pasahod ni Sir Robert sa isang caregiver, pero hindi na kontento. Okay, nauna at sinamantalahan niya yung employer na porque may pera, sasamantalahan mo na. Bakit kaya nagiging ganun ng isang caregiver? So, hindi naman po lahat ng caregiver. So, depende po yan sa tao. Example guys, ako, tumagal ako sa employer ko sa Hong Kong ng more than 2 years. Yung employer namin, yung anak ni na lola at lolo, every week ay nagbibigay sila ng 3,000 Hong Kong dollar para sa budget lang ng nila lola at lolo. Yung pera na yun ay nandoon lang siya sa kitchen. Nandun lang yun sa kitchen, nakaipit lang sa tissue. Pero never kaming na-attempt na galawin yung pera na yun. Never. Hindi kami nasilaw na makasama ko na galawin yung pera na andun lang sa kusina. And then, hindi lang yan guys. May mga jewelry, may mga mamahaling kilo sina lola at lolo. Andun din yung yung lagayan nila ng mga importanteng mga dokumento nila sa isang kwarto, pero walang nakialam talaga. So ibig sabihin guys, hindi kami sisilaw sa mga bagay na hindi naman sa amin, at lalong lalo na ay hindi kami nasilaw sa pera. Itong caregiver na to ay nakakaawa kasi sinamantala niya yung employer niya na pagnakawan ng padahan-dahan. Sinamantala niya na mahina yung employer niya, na may sakit. Biruin niya may sakit na, tapos ginawa niya pa ng ganun. May sakit na nga yung employer niya na si Sir Robert, ay sinamantala niya pa talagang pagnakawan. Para hindi siya mahuli, mangutak para hindi siya mapaghinalaan na yung pera ay dinadaan niya sa isabong agent, and then yung isabong agent naman ipapasok sa account. Okay? So, ang talino, di ba? Para hindi ma-direct sa kanya yung pera na tina-transfer niya dun sa account niya. Pero ano mangyayari sa kanya? Di ba? Kulungan ang bagsak. Dapat makontento tayo. So, kung ano meron tayo, lalo na kung ang employer natin mabait, mapagbigay, hindi madamot, yun importante yun guys. Blessing na yun na makakuha tayo yung employer na mabait. Tulad sa employer namin sa Hong Kong na
galante. Every Sunday may pera kami. Every night may pera kami. O saan mo pa kukunin yun, di ba? Ang ano ko lang ay, wag natin sisirain yung image natin. Okay, wag tayo masisilaw sa mga bagay na nakikita natin na lalong-lalo na kung yung employer natin wala ng chance para mag-check ng kanilang mga bank account, yung mga gamit nila ng mga importanteng gamit. Wag natin gawin yun kasi tayo lang po ang nasisira. Mas worse pa niyan kung tayo ay mahuli, talagang bagsak kulungan talaga tayo. Sa mga kapwa ko caregiver dyan, kaya tayo ay naging caregiver, kaya nag-take tayo ng caregiving course. Kasi importante sa atin na mag-alaga ng mga matatanda, ng mga PWD, ng mga bata. Yun ang focus natin eh. Makabigay tayo ng tulong sa pag-alaga sa kanila. Pero wag naman natin pagsamantalahan sila. Kung lalo na kung alam nyo na maluwag, magsikap na lang tayo para magkaroon tayo ng extra pera. Huwag tayong maghangad ng sa easy money kasi hindi ho maganda yun. Dapat matakot po tayo sa Diyos na hindi natin gagawin yun na magnakaw. Kahit na mga maliit na bagay ay hindi po natin dapat gawin yan kasi masama po yan sa taas. Okay, may balik po yan. Kung naniniwala po kayo sa karma, ay may balik po yan. Okay? Mabilis po gumanti ang karma. Kaya, ang payo ko lang ay focus tayo sa trabaho natin. Importante, meron tayong sinasahod at tulong tayo sa mga bata, mga matatanda na naalagaan natin sila. Huwag tayong masilaw sa mga bagay na hindi naman natin pag-aari. Mahirap na magsisi tayo sa bandang huli na wala nang magagawa kundi tanggapin yung naging kasalanan nyo. So yung guys, na-share ko lang sa inyo tungkol sa caregiver na nagsamantala, na ninakawan yung kanyang employer. Maliit na pera, kundi 3 milyon talaga. So malaking pera talaga. Pinaghirapan po yun. Dugot pawis po yun para maipon yung ganong kalaking pera ng 3 milyon. Okay? So hindi po madaling kitain. Maging mabuti lang tayo, mahalin natin yung trabaho natin at focus sa trabaho. Ang importante ay maging kontento tayo kung ano man ang meron tayo para po hindi tayo mapahama. So yun lang guys. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan nyo po yung video ko at nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So, good luck guys! Thank you for watching. Bye! God bless us all! Sobrang kapal ng ano guys, snow. Ayan o. First experience ko to. Na makakita ng ganito kakapal ng snow. Nag-start na siya no Friday. Ayan. Ito na talaga yung sinasabing winter. Ayan. Grabe o. Pwede na maghalo-halo. Abot na dito yung ice o. Yung snow. Yan guys, yung kapal. Tignan kahit may araw, hindi siya natutunaw.